magsumikap. Kinakailangan natin panghawakan yung ating tinatawag pong pangarap sa buhay. Makakamit lamang natin ito kung tayo po ay may pagtsatsaga. At ang bawat panalangin na ating pinagtsatsagaan at ang bawat paghingi natin sa Diyos ay ginagawa natin itong may sinseridad. Nakatitiyak po tayo, naririnig niya ang lahat ng bagay na yan. Amen. At sasagutin tayo. Amen. Kuya Bert, bago ko po endorse sa inyo, akin hong tatapusin na yung nalalabi pa pagkatapos ho dito sa aking tinungayan. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumakato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakato. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ano po ang pananaw nyo rito, Kuya Bert? Alam mo, Kuya Min, nakalulungkot sa ngayon. Kung minsan meron kang maririnig, lalo na yung mga nagsisimba sa Baclaran, nagsisimba doon sa Quiapo, lumalakad ng paluhod. Sinasabi nilang, bakit pa ako magsisimba? Ilang beses na akong pumunta ng Baclaran. Ilang beses na akong pumunta sa Quiapo, naglalakad ng paluhod doon sa simbahan. Pero hindi pa rin ibinibigay yung aking panalangin na tinihingi sa Diyos. Kung minsan nagagalit sila sa Diyos, dahil yung kanilang hangarin ay hindi pa nabibigay ng Diyos. Pero dito sa pangyayaring ito, Kuya Min, para bagang ginagawa nilang sinungaling ang Panginoong Diyos. Para bagang kung minsan dahil doon sa kanilang kagustuhan ay nawawala ang pananalig at pananampalataya nila sa Diyos dahil hindi ibinibigay. Bakit? Kasi kung humiling po tayo sa Diyos, karamihan Panginoon, bigyan po ako nyo ng ganito. Panginoon, sana ibigay ninyo, sana makapasa yung aking anak. Panginoon, sana po makaalis yung anak ko, makapagtrabaho. Maraming mga pangyayaring ganito. Pero kailan nila pinupuntahan ng Diyos? Kailan sila pumupunta? Kapag may pangangailangan lang? Kapag halimbawa gusto lamang nila yung isang bagay ay doon sila magsisimba? At kung sila'y magsimba, gusto nilang gawing utusan ng Diyos, sana wag mga ginigilig kong mga kapatid. Pakiusapan natin ng Diyos na sana ay loobin niya sa pamamagitan ng paglakad niya doon sa Quiapo ng paluhod ay bilang tanda ng pakikiramay niya sa sinapit na paghihirap ng Diyos. Sana sa sandaling ginagawa nila ito, wala silang ibang nasa sa isip kundi ang Diyos. At huwag nilang gagawin utusan ng Diyos. Pakiusapan nila. Sabi nga ng Panginoon, kumatok kayo, kayo ay bubuksan. Humanap kayo, kayo ay makasusumpong. Humingi kayo, kayo ay bibigyan. Bakit? Kung minsan kasi ang inihingi natin hindi binibigay ng Diyos, mismong si San Pablo ay nagsabi, dahil ang inihingi nyo ay para sa inyong kalayawan lang. Kaya hindi ibinibigay ng Diyos sa inyo ang inyong inihingi. Mga ginigilig kong tagapakinig, kung ikasasama po ng isang anak ng Diyos, yung kanyang inihingi, kailanman ay hindi niya binibigay
Gayon din tayong mga magulang. Kung ihingi sa atin ng ating mga anak at kanilang ikasasama, hindi natin ibibigay. Sinabi nga ng Diyos, kung kayong mga masasama ay marunong magbigay sa hinihingi ng inyong anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Tandaan po natin, mga ginigilig kong tagapakinig, sana sa oras ng ating pangangailangan, pakiusapan natin ang Diyos bilang Ama natin, magmakaawa tayo sa Kanya, ipakita natin sa Kanya ang ating inihingi ay sinseridad, hindi para sa ating kapakanan, kundi para sa kapakanan ng Diyos, sa ikalululati ng Diyos, at sa kabutihan ng ating mga anak. Amen. Napakaganda pong message yan dahil alam naman ho natin, marami ho talaga yung pagka ho hindi na naglalakad ka ako ng paluhod at ako kay humihiling ng ganito hanggang ngayon hindi pa binibigay. Pagkatapos ngayon, hindi na maglalakad ulit ng paluhod, hindi na magsisimba. Pag hindi na kuha agad at nasagot yung kanilang hinihiling, abay hindi ho, ang Panginoon ho sabi nga huwag natin gawing utosan na ibigay ka agad. Meron hong panahon ay pinagkakalob, tinatansya ho ng Panginoon yung ating sinseridad, yung ating pananampalataya sa Kanya kung hanggang saan, at kung dumating uro sa punto na talagang hindi dapat ibigay, kahit na ho tayo maglakad pa na matapos ang ating tuhor, ay talagang hindi ho ibibigay. Dahil alam ho niya, baka ibibigay sa atin, makakasama pa sa atin. Kaya atin hong pakalimiin, ito hong nilalaman nito hong ang turo ni Jesus tungkol ho sa panalangin.